Samantala, doble kalbaryo ngayon ang dinadanas ng ilang lugar sa Kamanava area dahil sa pagbaha na dulot, hindi lang ng pagulan na dala ng Bagyong Christine, kundi maging ng high tide. Si Isaiah Mirafuentes sa sentro ng balita. Nalubog sa baha ang maraming lugar sa Kamanava area. Bunsod ito ng malakas na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Sa Malabon, halos hindi na nadaanan ang ilang mga kalsada kaninang madaling araw. Sa bungad pa lang ng lungsod, halos hanggang tuhod na ang lalim ng tubig baha. Maging ang barangay San Agustin sa Malabon na malapit sa City Hall ay napakalalim din ng tubig at hindi madaanan ng mga sasakyan. Karamihan sa mga tulay ay tila isang malaking parking space na ng mga sasakyan ng mga residente para hindi ito malubog sa baha. Sa Navotas, binaha na rin ang maraming mga kalsada. Sa barangay Tanzaulo, Navotas, umabot na sa halos 100 pamilya ang nag-evacuate dahil sa Bagyong Christine. Kadalasan po ay yung mga nasa at-risk area, mostly po yung nasa riverway. Some of our evacuees po is naglumikas po sila because of the strong winds, also the at risk of flood po. Kwento ng mga residenteng lumikas, natakot daw sila dahil sa nagliliparan ng mga bubong ng kanilang mga bahay dahil sa malakas na hangin. Kagaya na lamang ng pamilya ni Sherilyn na first time lamang makaranas na magtungo sa evacuation center. Natakot talaga ako sa hangin kasi ilang beses na kami nabagyo, hindi talaga ako lumilikas. Iba talaga yung pakiramdam ko kagabi kasi talaga iba yung bukso ng hangin eh. Talagang may portion talagang bubuhat siya ng bahay. Nangangamba rin sila na baka muling masira ang kanilang navigational floodgate tulad ng nangyari noong Bagyong Karina na umabot sa halos hanggang dibdib ang tubig sa kanilang lugar. Sa lungsod ng Valenzuela, kaninang umaga, hindi na kayang madaanan ng mga maliliit na sasakyan ang MacArthur Highway. Umabot naman na sa 170 families ang nagtungo sa kanilang evacuation center. I can say naman po na ready ho tayo knowing that part of Valenzuela is low-lying talaga. So we have all the assets, no? Well, after ng mga nakaraang bagyo, talaga pong full effort kami sa paglilinis ng drainage, tuloy-tuloy ho. In fact po, we use our calamity funds to buy mobile pumps, no? Habang sa dagat-dagatan sa Caloocan, umabot na sa hanggang baywang ang lalim ng tubig. Karamihan sa mga residente ay namalagi na sa second floor ng kanilang bahay. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.